Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Jomar, at ang karanasan na ikikwento ko sa inyo ay ang karanasan naming magkakaibigan. Dati kaming nakatira sa barangay ng San Jose, sa Dumalag, Capiz. Ang daanan papasok sa tinitirahan namin noon ay sa gilid ng sementeryo. Hanggang ngayon siguro ay doon pa rin naman ang daanan dahil wala namang pinagbago sa daanan ng lugar. Minsan, may mga magkasintahan na alam mo na, ginagawa nilang tagpuan ng tahimik na lugar na ito. Tatlo kaming magkakapatid, puro lalaki. Ang dalawa ay sina Kuya Benji at Kuya Noli. Tawagin na lamang natin ang magulang namin na sina Ena at Akoy. Kabilang kami sa mga nakatira sa dulong bahagi ng barangay. Napapaligiran ng lugar namin ng malawak na tubig na kung tawagin nila Danaw. Malawak yun na bahagi ng tubig. Maraming kangkong na tumutubo. Maliban sa Danaw ay napapaligiran din ang lugar ng mga pananim na mais. Meron ding kamuting baging at mani. Ito ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa lugar namin. Nag-aalaga rin kami ng mga hayop. Karamihan ng bibe, itik, manok at baboy. Yan ang pinakapangunahin naming alagang hayop na pinagkakakitaan. Meron din kaming 3 alagang aso na siyang nagsisilbing bantay ng aming tahanan. Gaya ng iba, ang lugar namin ay laganap ang mga usapin patungkol sa aswang. At sinasabing may alaga itong buhaya na sinasabi nilang nakatira sa malaking ilog na pumapagitan sa barangay namin at sa isang sityo ng kabilang barangay na kung tawagin ay Konsolasyon. Ang sityo na nasa sentro lugar na nasa tawid lamang ng ilog ng aming barangay ay tinatawag na Sityo Bakante. Sa kanang bahagi ay Sityo Kamarin at sa dulo ay ang tinatawag na Mait. Samantalang sa kabilang bahagi naman ay ang barangay ng San Roque. Sa ilog ay may sabi-sabing may naninirahang buhaya. Nangyari ito taong 1990. Nasa ika-5 baitang ako sa elementarya. Tricycle ang pangunahing transportasyon namin papunta sa eskwelahan. May kalayuan kasi ang paaralan na aming pinapasukan sa bahay. Pero dahil sa kagustuhan naming magtipid, nilalakad na lamang namin yon papuntang eskwelahan. Total, marami naman kaming naglalakad. Kaya madalas, imbis na pampasahe ay pinipera na lamang namin. Ipinapangbili ng kung anong pagkain ang magugustuhan namin sa daan. May 2 akong kaibigan na sina Dino at Juston. Magkasama kami laging naglalakad. Umaga at hapon namin yun ginagawa, pero hindi namin naramdam ang pagod. Hanggang sa ayun nga, pinaalalahanan kami ng aming magulang na mag-ingat sa daan at siguraduhin marami kami kung maglalakad lamang kami. Ayon sa kanila, may gumagala nga umanong aswang na tawagin na lamang natin sa pangalang Salidonyo. Si Salidonyo ay isang aswang na nakatira sa isa sa mga barangay na sakop ng bayan ng Dumalag. Pero gumagala umano ito sa iba't ibang lugar, kung kaya't nakakarating ito hanggang sa lugar namin. Hindi naman kami takot. Nung una, wala pa naman kasing sinasabing na biktima ang nilalang. Hanggang sa isang gabi, niyaya ako ng isa kong kaibigan na mang-ilaw ng gagamba. Usong-uso kasi ang gagamba ng mga panahon na yon. Naibebenta din ito sa paaralan dahil maraming bumibili. Kaya nung niyaya ako ng mga kaibigan ko, dali-dali ako nagpaalam kay tatay kung pwede ba akong sumama. Pero hindi ito pumayag, kaya hindi ako nakasama ng gabing yon. Nanatili lamang ako sa bahay at nakipagkwentuhan kina kuya. Aminado ako na masama ang loob ko kay tatay pero wala naman ako magagawa. Kapag kasi umalis ako ay mayayari din ako sa kanya. Kaya mas pinili ko na lamang na manatili sa bahay at makipag-usap sa mga kapatid ko nun. Pinag-usapan namin ang mga napapakinggan naming drama sa radyo. Lalo na yung sa hapon. Nakakatakot na drama kagaya ng Mundo Mistiko at Orasyon.
Yun ang mga drama na nakakatakot na siyang inaabangan namin tuwing takip silim noon. Mga ganitong drama rin ang nagsisilbing panakot sa amin sa daan. Nawili kaming magkapatid sa pakikinig, kaya nakalimutan ko ng tungkol sa gagamba. Mabilis na lumipas sa mga oras. Tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan, maaga pa akong nabulabog ng mga nag-uusap. Nang labasin ko, tatay pala ito ng kaibigan ko. Pumunta sa bahay dahil nagbabaka sakali ito na sa bahay namin ng kaibigan ko na si Juston. Pero nadismaya ito nang wala naman doon ang kaibigan ko at nalaman niya na hindi ako nakasama sa kanila sa pang-iilaw ng gagamba. Ayon sa ama ni Juston, hindi pa ito nakauwi simula kagabi. Pero hindi pa naman siya nakapunta sa iba pang bahay ng aming mga kaibigan. Kaya nang malaman niya na wala sa bahay si Juston, nagpaalam na rin ito na umalis. Gusto nitong puntahan ang bahay ng iba pa naming kaibigan para malaman kung naroroon ba sa kanila si Juston. Gusto ko naman sanang sumama sa tatay nito pero hindi na ako pinayagan ni nanay. Nanatili na lamang ako sa bahay. Tumulong na lamang ako sa aasikaso sa bahay na magluto ng agahan para makapag-almusal na kaming lahat. Napag-usapan namin ni nanay kung saan posible na sumama si Juston o saan ito napunta. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa nangyari, anak. Sana naman hindi totoo. Wika ni nanay noon. Muli kami nitong pinaalalahanan na mag-ingat sa bawat ginagawa namin at kung saan kami pumupunta dahil hindi na ganun kaligtas ang lugar namin sa ganitong panahon. Lalo na sa may bandang Danao Ilog. Bakit, nay? Anong nangyari? Palagi naman kaming nangiilaw ng gagamba malamit sa Danao at tabing ilog, di ba? Tanong ko kay nanay. Sinabi naman ni nanay na iba na ang panahon noon at iba din ang panahon ngayon. Dahil nga sa bali-balitang may aswang na gumagala kaya delikado ang panahon. Hindi na lamang ako sumagot pa sa sinabing yon ni nanay. Alam ko na gusto niya kaming protektahan sa mga bagay-bagay at hindi kaaya-ayang sitwasyon na pwedeng mangyari. Pumasok kaming magkakapatid sa eskwelahan ng araw na yon. May baon naman kami para sa tanghalian kaya sa hapon na kami makakauwi. Pag-uwi namin ng hapon, nagtaka kami nang dumaan kami sa bahay nila Juston. Naroroon din si tatay kaya huminto kaming tatlo at lumapit sa kanya. Pero pinauwi niya kami kaya hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na nakapagtanong sa kanya kung ano ang nangyari. Pagdating namin sa bahay, si nanay ang tinanong namin kung ano ang nangyari sa bahay nila Juston. Ayon kay nanay, natagpuan ito nila tatay at ng iba pang naghahanap na nakalutang sa may Danao, na noon ay medyo mataas ang tubig dahil sa ulan noong nagdaang gabi. Ayon kay nanay, tinanong nila ang dalawa pang bata na kasama ni Juston sa pang-iilaw ng gagamba. Pero ayon sa mga ito, hindi sila nagtagal sa paghahanap dahil sa may narinig silang tila ba mga pag-angil sa may maisan kaya kaagad silang umuwi nun. Dumiretso umano si Juston nang tumakbo papunta sa bahay nila, na noon ay kulang-kulang nasa 100 metro ang layo mula sa bahay ng kanyang mga kasama. Kaya ang buong akala ng mga ito, nakauwi ito ng ligtas. Maging ang magkapatid na kasama ni Juston noong gabi ay pinalo ng kanilang magulang. Pinaluhod pa ang mga ito sa bilao na may mais. Mahigit 1 oras ang lumipas. Dumating na si tatay. Tahimik kaming tatlong magkapatid. Natatakot kaming pati kami ay paluin din. Dahil luminto kami sa bahay nila Juston at nakiosyoso noon. Pero kinausap kami nito at muling pinaalalahanan sa kung ano ang pwedeng mangyari kapag pinili naming mang-ilaw ng gagamba sa gabi. Tumango naman kaming tatlo. Sanhi ng pagsang-ayon at pagsunod sa sinasabi nito. Ayon sa kanya, hindi siya kumbinsido na basta-bastang nahulog si Juston sa Danao. Nakita niya umano ang galos sa braso nito. Sanhi na parang nanlaban ito sa kung anumang nilalang ang nagdala sa kanya doon. At malamang, hindi na katawan ni Juston ang kanilang nakita.
Ayon sa kanya, maaaring itong palitan. Sinabi niya pa na nasa punerarya pa si Juston. Pag nadala na umano ang bangkay nito sa bahay nila, tatawag sila kay Oyang Nating, isang magaling na albularyo sa lugar namin. Gustong patingnan ng magulang ni Juston ang bangkay nito, kaya hinihintay nilang pagdating mula sa punerarya para matawag na nila si Oyang Nating. Baka bukas pang dating ng bangkay ni Juston. Kailangan pa yung patuyuin bago ilagay sa kabaong. Wika ni tatay. Hindi ko naman na napigilang umiyak dahil sa nangyari sa kaibigan ko. Dahil sa gagamba, kapalit nito ang kanyang buhay. Simula ng araw na yon, nawala na ako ng gana na maghanap ng gagamba. Kung maglaro man kami magkakapatid, yun ay ang mga gagamba na nahanap lamang namin sa aming bakuran. Kinabukasan, pumasok kami sa eskwela. Nang umuwi kami ng hapon ay nakita na namin naroroon ang bangkay ni Juston sa kanilang bahay. Naroroon na rin si Oyang Nating. Pero muli ay hindi na kami huminto pa doon. Pinagbawalan kami ni tatay. Kailangang umuwi muna kami sa bahay bago pumunta sa kung saan nun. Habang naglalakad sa daan pa uwi ay may namataan kaming isang lalaki. Bagong mukha yun sa lugar. Hindi namin kilala. Nakatingin lamang ito mula sa malayo. At ang direksyon na tinitingnan nito, ang bahay nila Juston. Nang bumaling ito ng tingin sa amin, natakot kami. Nagsitakbuhan kami ng mabilis hanggang sa makarating na kami sa bahay. Nagkataon na nasa bakuran si nanay, may bitbit na walis tambo habang nakikipag-usap sa kapitbahay namin. Nagtaka naman ito kung bakit kami nagsitakbuhan at bakit parang hingal na hingal kami sa pagtakbo nun. Napahawak pa ako sa dibdib ko habang dahan-dahan na umuupo sa upuan sa labas ng bahay. Yung dalawa ko namang kapatid, kagad nang pumasok sa bahay nun. Kaya ako na lamang ang tinanong ni nanay kung anong nangyari. Kung bakit ako tumatakbo. Sinabi ko sa kanya na may nakita kaming mama na nakatingin sa bahay nila Juston. Nalumingon ito sa amin, kaya nakita namin ang nakakatakot nitong itsura. Balbas sarado ang lalaki. Mahaba yun. Ganun din ang kanyang buhok. Mukha din itong baliw kaya kami natakot. Pinapasok na ako ni nanay sa bahay. Habang siya naman at ang aming kapitbahay ay tiningnan kung saan ang tao na aming sinasabi nun. Nang umuwi sa bahay si nanay, wala naman na silang nakitang tao sa lugar. Inutusan na kami ng aking kapatid na kumuha na muna ng tubig sa poso na nasa labas lamang ng bahay. Ganun pa man ay kailangan naming punuin ang lalagyan namin ng tubig sa loob ng bahay sa kusina at maging sa aming palikuran. Nang oras na yun ko lang pinasalamatan si tatay dahil naisip niya na idikit ang palikuran namin sa bahay. May matibay pa itong dingding at may bubong. Hindi kagaya ng ibang pamamahay sa lugar namin na malayo ang kanilang palikuran sa kanilang bahay nun. Kaya sa ganitong pagkakataon, nakakatakot ang pumunta mag-isa sa palikuran. Pagkatapos naming punuin ang imbakan ng tubig, inasikaso naman naming pakainin ang aming mga alagang hayop. Sakto namang natapos kami sa aming ginagawa nang dumating si tatay. Tinanong namin ito kung nalaman na ba kung pinalitan ang katawan ng aming kaibigan. Sumagot naman ito ng, Hindi nalaman. Ayaw pumayag ni Paring Mulong eh. Ang tinutukoy niyang Paring Mulong ay ang tatay ni Juston. Tinanong naman ito ni nanay kung bakit hindi pumayag. Ayon naman kay tatay, kilala niya naman kung anong ugali meron ng ama ng kaibigan namin. Pagkasabi ng tatay noon ay hindi na rin nagtanong pa si nanay. Hindi kasi naniniwala sa albularyo at sa ibang elemento ang ama ni Juston. Maging sa aswang ay hindi ito naniniwala. Para sa kanya ay matigas lang talaga ang ulo ng anak niya kaya yung nangyari. Natahimik kami nang marinig namin yon. Ilang sandali pa, sinabi ni tatay na maghapunan na kami kaya mabilis naman kaming naghanda ng lamesa. Habang kumakain ay nagpaalam kami kay tatay kung pwede ba kaming pumunta sa lamay. Pumayag ito. Kasama naman namin sila nanay nun.
Binilisan na naming tatlong pagkain at pagkatapos maghugas ng pinagkainan, pumunta na kami sa lamay. Hindi pa ganun karami ang tao dahil wala pang sugal nung unang gabi na yon. Nandun din ang kasamahan niyang naghanap ng gagamba na sina Verhel at Kiko. Kasama din nila ang kanilang magulang na nakiramay sa pamilya. Niyaya ako ng mga kaibigan ko na tingnan namin ang kabaong ni Diston. Pero humindi ako, kaya kinantsawan ako ng mga itong duwag. Hindi ako takot sa bangkay. Ang kinatatakutan ko ay maiyak sa harapan ng maraming tao kapag nakita ko ang itsura ng kaibigan ko na yon. Hindi ko kasi lubos na isip na mawawala ito ng ganon kaaga at sa ganong kamurang edad niya. Sumapit ang 11:11 ng gabi. Niyaya na kaming umuwi ni nanay. May trabaho pa kasi kinabukasan at isa pa, marami nang nakainom sa lamay nun. Lasing na rin si Mang Mulong. May ibang ugali rin kasi ito kapag nalasing. Minsan ay nagwawala ito kaya bago pa man ito mag-amok ay nagsiuwian na kami. Ganun na rin ang pamilya ng kasamahan ni Gisto na naghanap ng gagamba nang gabing na disgrasya ito. Pagdating sa bahay, nagkape na muna sina nanay at tatay. Kami namang tatlo ay pumasok na sa aming silid para matulog. Papikit-pikit pa lamang ang aking mata nang makarinig kami ng mga hiyawan. Kasunod nito ang pagkarinig ko ng boses ni tatay na nagsasabi ng, "Ay na, nagwawala na naman si Mulong." Pero sa pagkakataong yun ay tila ba may nakaaway ito. Irinig rin namin ang boses ng kanyang asawa at mga anak na nagsisipag-iyakan nun. Gusto pa sanang lumabas ni tatay at puntahan ng mga ito. Pero hindi na siya pinayagan pa ni nanay. Maya-maya, nakarinig kami ng mga yabag na tumatakbo sa labas ng bakuran. Hinabol ito ng aso namin, pero hindi na sinaway ang mga ito ni tatay. Baka kasi pumasok pa sa bahay kung sino man ang tao na nakalaban ni Mang Mulong. Tuloy pa rin ang pag-iyak ng asawa at mga anak ni Mang Mulong. Hanggang nakarinig kaming may mga dumating nun. Ilang sandali pa, doon na tuluyang tumahimik ang paligid. At doon pa lamang kami nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan naman ay Sabado. Walang pasok kaya may oras kami para tumulong kay tatay sa pag-asikaso sa aming taniman ng mais. At makatulong na rin kay nanay sa pag-asikaso ng kanyang pananim ng mga gulay nun. Yung mga naani niyang gulay ay binibenta niya sa mga pumunta sa bahay. Pagkalabas namin sa bahay, siya namang pagdating ni tatay mula sa bahay nila Juston. Pinuntahan niya kasi ito at tiningnan kung ano ang nangyari nung gabi. Nanlumo ito sa nalaman. Kaaway pala ni Mang Mulong ang kanyang bayaw. Siya din ang sinisisi nito kung bakit namatay si Juston. At dahil kapwa lasing kaya nag-amok silang pareho. Nagtagaan ng mga ito. Sumobra ang tama ni Mang Mulong na siyang kaagad nilang dinala sa ospital. Ang bayaw naman ito ay tumakas. Hindi nila alam kung saan pumunta kaya pinaghahanap ito ng mga pulis. Nakita ba ni tatay ang mga natuyong dugo sa bakuran ng bahay na mag-anak? Maging ang kabaong ng kaibigan ko. Natapunan ng dugo. Naawa si tatay sa mga kapatid ni Gisto na maliit pa. Iniwan sila ng nanay nila sa bahay dahil sinamahan nito ang kanilang ama sa ospital. Kinahapunan, umuwi ang nanay ni Gisto dala-dala masamang balita na binawian na rin ang buhay ang asawa nito. Kaya halos mabaliw-baliw ang ginang at hindi na alam ang gagawin. Maging si nanay ay tumulong na rin sa pagpapagaan ng kalooban ng ginang. Kaya ang nangyari, sabay na binuro lang mag-ama. At dahil sa laki ng mga gagastusin at bayarin, si nanay at ang tiyahin ni Gisto na ang humingi ng tulong sa mga kinauukulan para lamang mabigyan ng maayos na libing ang mag-ama. Hindi nahuli ang tiyuhin ni Giston. Hanggang sa nailibing na lamang ang mag-ama. At dahil dayo lamang sa lugar kaya wala ni isa man lamang sa kamag-anak ni Mang Mulong ang nakarating sa araw ng kanyang libing. Muli naming nakita ang lalaki na parang baliw nung naglalakad na kami mula sa simbahan patungong sementeryo para dumalo sa libing na mag-ama nun. Hindi nagbago ang suot niyang damit. Ganon pa rin. Pero sa pagkakataong ito, ngumisi ito habang nakatingin sa amin. Hindi namin kasama noon sina nanay at tatay. Nasa unahan kasi sila para umalalay.
Samantalang kaming tatlo naman ay kasama ang iba naming kaibigan na kabataan din sa aming lugar. Mas lalo pa kaming natakot nang umisi ang lalaki nun. Lumitaw ang naninilaw nitong mga ngipin. Hindi naman matutulis sa mga ngipin na yon, pero tila ba nagbigay yon sa amin ng nakakatakot na pakiramdam. Pero dahil marami naman kami kaya hindi namin ito alintana. Nagbiro pa ang isa naming kaibigan dito na, "Hindi mo kami makakain, Manong. Mabilis kaming tumakbo." Biglang tumalim ang tingin ng lalaking yon. Sabay duro sa kaibigan namin na sumigaw. Ngumisi rin ito at tagsenyas na gigilitan niya ito ng leeg. Takot na takot kami nun. Sinaway namin yung kaibigan namin. Pumaling naman ito ng tingin sa akin at ngumisi ng hindi ko maintindihan. Dahil sa pangyayari ay napatahimik kaming lahat. Mabuti na lamang at lumabas na si tatay mula sa sementeryo. Lumapit sa amin. Naabutan pa nito ang pamumutla ng aming itsura. Nagtanong ito kung ano ang nangyari. Hindi naman ako nakasagot kaya si Benji na lamang ang nagkwento kung ano ang nangyari. Dali-daling tiningnan ni tatay ang lugar kung saan namin itinuro ang kinaroroonan ng lalaking yun. Pero wala na ito doon. Pinuntahan niyo ni tatay at tiningnan pa. Bumalik ito. Wala talaga. Naisip namin na baka nakaalis ng lalaki sa lugar. Naglakad na lamang kami pauwi at doon kami dediretso sa bahay nila Chiston dahil naganda sila ng pananghalian para sa mga nakipaglibing. Habang naglalakad papasok, may nakikita kami na tila ba nakikisabay sa paglalakad. Pero naroon ito sa kabilang dulo ng maisan. Sinabi ko yun kay nanay, pero pinatahimik lamang ako nito. Pinagsabihan na kung ano-ano ang inaatupag ko. Hindi na lamang ako muling nagsalita pa. Nakarating kami sa bahay nila Giston. Kumain at nakipaglaro sa ibang kabataan. Niyaya naming makipaglaro ang mga kapatid ni Giston. Pero umayaw ang mga ito. Sinabihan kami ni nanay na wag muna naming istorbohin na mag-anak dahil hindi biro ang pinagdaanan ng mga ito. Isang oras pang nakalipas ay nagpaalam na kaming tatlo na uuwi na. Pero sumama naman ang iba naming kaibigan. Sinabihan na lamang kami ni nanay na wag umalis at manatili lamang sa bahay. Kaya ayon, napagkasunduan namin na gumawa ng tirador. Marami kasing puno ng bayabas sa paligid ng bahay. Mayayabong ang mga sanga nito na siya magandang gawing hawakan ng tirador. Pagdating sa bahay, inuna ko munang pakainin ng mga alaga naming baboy. Pagkatapos ay nakisali na ako sa mga kaibigan ko at kapatid na gumawa ng tirador. Hanggang sa nag-aya ang isa naming kaibigan na si Abet. Maghanap umano ng gagamba. Hindi naman ako pumayag kasi nga tanghaling tapat yun at hindi kami pinapayagan ng magulang namin na lumayo. Pero mapilit si Abet. Nayaya na nito si Palo na isa rin sa kaibigan namin. Sunod nitong naengganyo ay si Dino. Pinigilan ko ang mga ito pero tinawag niya akong duwag kaya sa inis ko, hinayaan ko na lamang sila. Ang hindi ko inakala nun, sasama sa kanila si Noli. Pinigilan ko ito at muntik pa kaming mag-away pero hindi talaga ito nakinig sa akin. Wala na akong nagawa nun, kundi hayaan na lamang din ito. Yun nga lang, pag may mangyaring masama, damay na rin ako nun. Umalis sa mga ito 2:00 ng hapon. Pero sumapit ng 5:00, hindi isa sa kanila ay wala pang nakakabalik. Dahil sa takot ay pumunta ako sa bahay nila Giston. Nakasalubong ko si nanay sa daan at sinumbong ko sa kanya na nawawala si Dino. Galit na galit si nanay. Pati sa akin syempre. Dali-dali ako nitong pinapunta sa bahay nila Giston para sunduin si tatay. Para tulungan kami sa paghahanap kay Noli nun. Pagdating ko sa bahay nila Giston, kasalukuyang nakikipag-inuman si tatay kasama ang kanyang mga kaibigan. Tay, nawawala si Noli. Kanina ko pa hinahanap pero hindi ko makita. Hindi po sumasagot kapag tinatawag eh. Tinanong ako nito kung saan pumunta at sino ang kasama nun. Sinagot ko ito. Dali-daling tumayo si tatay. Sinabihan pa ng mga kaibigan niyang baka naman nawili lamang sa paghahanap ng gagamba. Pero hindi nagpaawat si tatay nun
Sinabi pa nitong mahirap na gumalaw kapag huli na ang lahat. Dahil doon, pati ang mga kasamahan niya sa inuman ay sumama na rin sa kanya. Habang naglalakad ay pinapagalitan ako ni tatay kung bakit hindi ko daw pinigilan ng kapatid ko at kung bakit ko siya hinayaan na sumama sa ibang kabataan. Hindi na lamang ako nangatwiran pa. Kilala ko si tatay kapag nagagalit. Kapag sumagot-sagot ka o nangatwiran ay doon ka na masasaktan. Tinanong kami ni tatay kung saang direksyon si Noli pumunta kaya itinuro naman namin sa kanila ang direksyon na yon. Purong maisa ng papunta sa ilog. At sa pagkakataong ito, mataas na ang mahihisgawa ng namumunga na mga yon. Kung kaya't hindi sila basta-basta makikita. Gusto ko sanang sumama sa paghahanap pero hindi na ako pinasama pa ni tatay. Si nanay naman, inutusan na kami ni Benji na pakainin na ang aming mga alagang hayop at maghakot na ng tubig sa loob ng bahay. At para hindi na kami matagalan, naghati na kami ni Benji ng gawain. Nang matapos ako sa pagpapakain sa mga hayop ay tinulungan na ako nitong maghakot ng tubig na noon ay ang palikuran na lamang ang kailangan naming lagyan. Kinakabahan naman kami. Alas 7 na ng gabi. Hindi pa rin nakakabalik sila tatay. Si nanay naman ay binubungangaan na kaming dalawa ni Benji. Hindi naman namin dalawa napigilan na umiyak nun. Magkahalong takot at pag-aalala ang nararamdaman naming magkapatid. Alas 10 ng gabi. Dumating si tatay. Kasamang dalawang kaibigan niya na tumulong sa kanya na maghanap. Pero hindi nito kasama si Noli. Pero tila ba relax naman ang itsura nito kaya tinanong ni nanay kung ano ang nangyari sa kanilang paghahanap. Ayon kay tatay, nahainan umano sila ng hapunan dahil gutom na silang tatlo. Dahil doon ay tumulong na lamang kami kay nanay sa paghahanda ng lamesa. Maging kami man ay hindi nagawang kumain dahil sa pag-aalala nun. Hindi naman kami pinagalitan ni tatay pagdating nito kaya mas lalo kaming nag-iisip ni Benji. Habang naghahanda ng lamesa, hindi namin maiwasan ng umiyak. Hindi nila kasama si Nolan na umuwi. Na makita naman ni tatay ang itsura namin ni Benji, nagsabi ito na, "Huwag na kayong umiyak. Nasa maayos na kalagayan si Noli." Sabay kaming napalingon sa kanya. Nagtanong si nanay kung nasaan si Noli. Iniwan muna umano niya sa bahay ni Uyang Nating para masigurado ang kaligtasan ni Noli. Doon lamang kami nabuhayan ng loob at nakahinga ng maluwag sa sinabi niyo ni tatay. "Ayaw kasi makinig ni Kuya Noli. Sinabi na ni Kuya Jomar na huwag umalis eh. Sinabihan pa si Kuya na duwag, kaya ayaw maghanak ng gagamba kasi takot." Sumbong ni Benji kay tatay. Napailing na lamang ng ulo si tatay. Doon na tinanong ni nanay si tatay kung paano nila nahanap si Noli. Ayon kay tatay, ginabi na sila pero hindi pa rin nila nakikita si Noli. Naisipan nilang manghiram ng motor para sunduin si Uyang Nating sa bahay nito sa Santa Cruz. Nang bumalik sila sa lugar, pinaghihinalaan nilang tumigil ang mga bakas na magkakaibigan sa paghahanap ng gagamba. Habang naghahanap sila ay patuloy ang pagdarasal ni Uyang Nating. Kulang-kulang 1 oras, narinig nila na may umiiyak habang tinatawag si nanay at tatay. Doon nakilala ni tatay ang boses kaya tinawag niya ang pangalan ni Noli. Doon ay ito sumagot. Pero sa mahina na ang boses nito. Kaagad niyang tiningnan ang puno ng tigbaw na napapalibutan rin ng matataas na talahib sa gilid ng ilog. At doon ay nakita nila si Noli na nakabaluktot at nilalamig na. Binuhat ito ni tatay para iuwi na sana. Pero sinabi ni Uyang Nating na idiretso na nila sa bahay niya si Noli para matingnan at magamot niya na maayos. Pagdating namin sa bahay ng albularya, kaagad niyang inihipan ng noo ni Noli ng luya. Pagkatapos, pinainom niya ito ng mainit na tubig na nilagyan niya ng asin at pinigaan ng kalamansi. Saglit na inorasyonan niya yon at kaagad na pinainom kay Noli. Ilang saglit lang ang lumipas nang sumuka si Noli. Puro tubig yon. Ang huli ay puro laway na hindi maputol-putol. Hanggang sa may iniluwa itong napakaitim na parang plema. At doon lamang unti-unting bumalik ang lakas
at nawawala na ang pamumutla ni Noli. Doon na siya tinanong ni tatay kung anong nangyari. Ayon naman sa kanya, naghahanap sila ng gagamba na makita nila ang lalaki na nakita namin kanina sa sementeryo. Tinambangan sila nito sa daan kaya nagsitakbuhan sila pabalik sana sa bahay. Sumuot siya sa taniman ng mais para hindi siya mahabol ng lalaking yon. Tinatawag niyang kanyang mga kasama, pero hindi na umano sumasagot ang tatlo. Ang huling natandaan niya ay bigla na lamang bumulaga sa harapan niya ang lalaki, habang nakangisi nun. Nawalan siya ng malay at nang magising siya, nangihina na ito at nakahiga na. Hindi na rin niya kayang gumalaw kaya umiiyak na lamang siya habang humihingi ng tulong. Nakita rin niya at narinig ang mga pagtawag ni tatay kasama ang dalawa niyang kasama. Sumasagot umano siya kay tatay pero tila ba hindi siya naririnig. Hanggang sa umalis na si tatay. At habang naghihintay ang lalaki sa pagbabalik ni tatay, ay naroroon umano ang nilalang sa tawid ng ilog na nakamasid sa kanila. Kalahating oras ang lumipas, bigla na lamang tumakbo palayo ang nilalang. Pero katakatakang hindi ito nakikita ng dalawang kasama ni tatay nun. Mabilis na nakalayo ang nilalang at ilang minuto lang ang lumipas, ay siya namang pagdating muli ni tatay kasama si Uyang Nating. At doon na nila siya nakita. Sinabi ni tatay na pinuntahan nila ang bahay ng tatlong bata pero ang mga magulang na ng mga ito ang humarap sa kanya. At dahil naman sa maayos ng kalagayan ni Noli, hindi na siya gumawa na ng gulo. Sinabi na lamang niya sa mga magulang ng kabataan ang kanilang ginawa. Rinig pa nila sa kanilang paglalakad pauwi sa bahay na pinapagalitan ng mga ito ang kanilang anak. Huminto rin sila sa bahay nila Juston para magmatsyag kung pupunta bang lalaki na kinilalang aswang. Pero halos maghahating gabi na, wala namang dumating. Kaya naisipan niyang umuwi na lamang muna para kumain at para ipaalam sa amin ang kalagayan ni Noli. Sinabihan naman ako ni tatay na sa susunod, kapag isa sa mga kapatid ko ang sumuway sa kanyang sinasabi, ay kaagad sabihin sa kanya at wag ko nang hintayin pa na sumapit ang hapon o hindi kaya gabi. Umuwi si Noli kinabukasan na nasa maayos na sitwasyon. Simula noon ay hindi na ito umulit na sumama kung kani-kanino lang. Hindi katagalan, naging OFW si tatay. Lumipat na kami ng tirahan sa lugar nila nanay sa Panitan, isang lugar din sa Capiz. Pero mas malapit na ito sa may syudad.